I don't just stand here every time naman I teach. I ask the Lord, ano bang kailangan nila matanggap? Anong kailangan nila matanggap ngayong gabing ito? Ngayong itong araw na ito. At alam nyo, hindi, wala nang bago dito sa aking ituturo. Ano? Alam nyo na ito lahat eh. Pero minsan kailangan ulit-ulitin eh. Kasi isipin nyo na lang, yung mga masama nga na nangyayari sa atin, sabi sa inyo, yung iba siguro sa inyo, nasasaktan. Yung iba, paulit-ulit na nasasaktan, okay lang. Diba? Yung iba naman, paulit-ulit na niloloko, okay lang din. Bakit kaya ganun? Bakit, kung doon pala, bakit ka nagpapaloko? Bakit ka nagpapasakit? Bakit hindi na lang ang ulit-ulitin natin, imbis yung sakit, na imbis yung panloloko, imbis na yung masamang experience, ang ulit-ulit na nangyayari sa buhay mo, ang ulit-ulitin mo na lang yung salita ng Diyos. Kasi dito wala kang talo. Hindi ka na masasaktan, hindi ka rin iiwan, hindi ka rin pababayaan, at hindi ka rin bibigyan ng sakit ng ulo. Bakit hindi na lang idikdik natin dito yung salita ng Diyos? Amen? Bakit kailangan natin ilagay sa mga isip natin? Ganito kasi yan eh. In our spirit, kumpleto na tayo, nandyan na eh. Ang kailangan na lang natin, paniwalaan na yan ay totoong nandyan. Nang sa ganun, mailabas natin, pag napaniwalaan natin, malalakaran natin. Amen? Sinong gusto ditong lumakad sa... Sinong gusto ditong lumakad sa kalooban ng Panginoon? Sinong gusto lumakad sa buhay na walang hanggan? Siguro naman lahat tayo, di ba? Amen? Ayaw naman natin lumakad dun sa buhay na puro na lang problema. Although yes, dito sa mundo, nararanasan natin yan. Pero nakakatuwa dyan, ang Panginoon narito sa atin, hindi niya tayo iniiwan, so ibig sabihin, matagumpay ka na. Sabihin mo sa katabi mo, matagumpay ka. O sabihin mo sa likuran mo, matagumpay ka. Amen. Kailangan, kaya mong sabihin yan na matagumpay ka. Kasi minsan, pagkatapos mong sabihin na matagumpay ka, ikaw, sinabihan niya ako matagumpay ako. Matagumpay nga ba talaga ako? Totoo nga ba? Ngayon, kung may salamin ka, wala kang salamin dyan, marap pa sa cellphone, mag-selfie ka, matagumpay ako. Amen. Kaya mong sabihin, matagumpay ako. I'm a successful man. I'm a successful woman. Why? Because ang Panginoon nandyan sa inyo. Amen. Kaya sabi ko nga minsan kahit paulit-ulit, alam niyo yung minsan, may rota kayo. For example, may ruta kayo, papasok ng opisina. Magtatrabaho sa inyo, sa mga pinupuntahan. Di ba madalas, pag sinabing, alam mo, dinadaanan ko yung EDSA Tapos, madalas ako araw-araw kong dinadaanan yan. Amen? Pero pag tinanong ka, alam mo yung ganito dyan, yung nakita mo na yung kainan dyan, sa may along EDSA yan, di ba dinadaanan mo lagi? Hindi ko napapansin. O kaya naman, minsan naman, oo, nakikita ko yun eh. Madalas ko madaanan yun, pero, oo, natadaanan ko lang. Pero sasabihin, alam mo, sarap kumain doon. Alam mo, sarap ng pagkain doon. Alam mo, sarap ng juice doon. Hindi ko pa na-try eh. Pero nadadaanan ko lagi. Nako niyo yun? And sometimes, sa salita ng Panginoon, sa Word of God, ganyan tayo. We get so familiar with the verses, we get so familiar with the passages na, nadaanan ko yan. Pero yung detail nun, yung sinutukoy at ang sinasabi ng Panginoon sa'yo sa pamamagitan ng verse na yun, hanggang ngayon, hindi ko pa na-try eh. Hindi ko pa nasubukan. Hindi ko pa nalakaran. O yun? Pero alam nyo, kaya nyo nga i-recite eh. Amen? Kaya nyo i-recite. Ang problema, ba't hindi natin subukan? Hindi natin lakaran. Importante yun sa buhay natin bilang mga Kristiyano at bilang mananampalataya. I remember nga, you all know my testimony. 22 years ako sa drugs and everything. And I was a dealer. And as a dealer, I don't just, hindi lang ko bastang, yung product ko, hindi ko lang basta minamarket, I make sure it's good. Amen? So ngayon, ang minamarket ko ngayon, I'm not even marketing drugs anymore. Why? Because now, kingdom na. Amen? Kristiyano na tayo. Si Jesus na ang nasa sa atin. And now we are a representative of Jesus Christ. Now, we are even ambassadors for Christ. Sige, sabihin mo sa katabi mo, ambassador ka. Sabihin mo sa katabi mo, ambassador. Alam niyo ba ang ambassador pag sa gobyerno? Bilang ambassador, ang gobyerno ang may sagot ng pagkain niya, housing niya, sagot ng gobyerno lahat yan pag ambassador ka. Even airfares mo, sagot ng gobyerno yan. Teka muna, sinong ambassador for Christ dito? Amen. Now, if you are ambassadors, why do you worry? Why do you worry about your rent? Kuryente, itong ganito, itong ganyan. Akala ko ba, sabi ng Panginoon, akong bahala sa inyo? Naniniwala ba kayong siyang bahala sa inyo? Parang yung iba, hindi Parang hindi eh. Hindi ko maranasan eh. Hindi ko makita eh. Naniniwala ba kayo dyan?
Mahina. Naniniwala ba kayo dyan? Amen. Kasi kailangan natin i-acknowledge yan. Kailangan makita natin yan. Kailangan totoong-totoo sa isip mo yan. Amen. Sabi ko nga sa inyo, when we were born into God, nung tayo ang Panginoon, nandyan na tayo, tinanggap natin siya. We were born again. Amen. Lahat has been given us. With Jesus, He gave us all things. Ang problema ay natin paniwalaan. Kasi nakatingin tayo dito sa nakikita natin. Ba't di natin tignan yung sinasabi ng salita ng Diyos kung saan lahat binigay na sa atin? Kaya mo bang maniwala dyan? Kasi itong araw na ito, yan ang pag-uusapan natin. At kailangan, pagkatapos ito, and then the second session, and then mamayang gabi, hanggang bukas, pag uwi mo, tumatalon-talon ka na sinasabi mo, I'm prosperous. At di mo lang sinasabi sa sarili mo yan, nakikita ng ibang tao sa iyan. Amen? Kaya nga minsan, pagka ganyan, dahil dinadaanan lang natin, hindi natin naiintindihan, minsan hindi na nga kailangan ni Satan na i-destroy pa tayo eh. Why? Kasi we are being destroyed by the lack of knowledge. Hindi natin naiintindi. Hindi natin inuunawa kung ano sinabi ng Panginoon. Hindi mo lang basta ito binabasa. Kailangan unawain mo. At hindi lang yun, sa tulong ng banal na Espiritu, ibibigay niya sa iyo yung katotohanan na, oo nga, no, meron nga pala ako nito. Bakit ba ako nag-aalala? Bakit ba ako nag-iisip? Oo nga pala, successful nga pala ako. Amen? Eh kasi sa atin minsan, parang hanggang ngayon, parang tingin nyo sa sarili nyo, talunan ka pa rin. Tanongin mo yung katabi mo, talunan ka ba? Kailangan pagka tinanong mo yung katabi mo, sinabing talunan ka ba, kailangan pumipiglas ka kagad, di ah? Baka mamaya, pag sinabi mo sa kanya, talunan ka ba? Oo eh, parang oo nga eh. Hindi dapat ganun, pag kasi talunan ka ba? Di ah? Wala sa anak ng Diyos yan. Amen? Diba? Kailan tumatalante, diba? Panalo ko in Jesus Christ. Amen? Kailangan makita natin yan. Ito tandaan natin. Pagdating kasi sa prosperity, iniisip ng tao, kala nila finance lang. Hindi. Ang tinutukoy ng Panginoon dito, yung prosperity natin in all areas. Amen? Sa relationship, sa lahat ng areas ng buhay mo, prospered ka. Amen? And Jesus, nandito siya sa mundo, He didn't even preach about prosperity or healing or deliverance. Ano ba tinuro ng Panginoon? It's the kingdom. Amen? Kingdom ang pinreach ng Panginoon. That the kingdom is here, the king of heaven is like this and like that. Amen? The kingdom of God is like a mustard seed. Yan ang sinasabi niya eh. Amen? Alam niyo ba kung nasan yung kingdom? Baka parang nag-isip pa. Nag-isip pa ata kayo. Alam mo kung nasa yung kingdom? So, nasa atin, di ba? At pasok na tayo dyan. Amen? At alam niyo ba, sa kingdom na yan, yung hari, lagi mong kasama, wherever you go, you are like a walking kingdom. Amen? Parang yung iba, alangan na. Amen? So lahat na yan, prosperity, everything, healing, deliverance from demons, walang demonyong allowed dyan sa buhay mo. Amen? Hindi pwede. May tatak ka ni Jesus eh. Pag may tatak ka, walang pwedeng kahit na sinong demonyo ang pwedeng umano sa'yo. Amen? Wala. Baka meron dyan na nag-iisip pa rin na may demonyo ka, ha? Meron ba? Wala. In Jesus' name. Tanggalin mo yan. Sabi ko nga sa'yo, when we were born again, ang puso natin bago, hindi ni-renovate. Alam mo kung anong kailangan ng renovation? Ito. Kaya nga, total naman, nandito tayo sa Metanoia Workshop. Yung workshop na yan, this needs a lot of work. Amen? Kailangan natin ayusin ito. Nandito na lang nagtatalo yan eh. Kailangan mo intindihin at paniwalaan kung sino ka in Jesus Christ. Kung anong pinagbayaran niya sa cross, huwag nating sayangin. Amen? Kailangan maintindihan natin to. At sa kingdom, nakapasok ka na. Tandaan natin, ang king, he takes care of his citizens. Amen? Naniniwala ka ba pinangangalagaan ka ng Panginoon? Baka hindi, iniwanan niya ako. Meron bang iniwan dito ng Panginoon? Hindi ako naniniwala kasi kaya kayo nandito, alam nyo, sa buong puso nyo, kahit kailan, hindi kayo iniwan ni Lord. Amen? Ganyan ang Panginoon. At sa kingdom mo, hindi ka tulad ng democracy. Sa democracy kasi may mahirap, may mayaman, nagko-coexist sila. Pero sa kingdom, hindi. Ang hari natin, napakayaman. So anong ibig sabihin nun? Pati kayo, ganun din. Amen? At I'm not just talking about money here. I'm talking about all areas, all aspects. Amen? Sa God's kingdom, walang mahirap, walang sakit, walang demonyo. Naniniwala ba kayo dyan? Baka kayo nasa likod, hindi. Naniniwala ba kayo dyan? Amen. You know, gusto kong simulan sa verse na ito, no? Punta tayo sa John 3 verse 5. It says here, this was the time when si Nikki was asking Jesus. When I say Nikki, it's Nicodemus. Okay.
So, kinakausap, he was asking Jesus na, Jesus, Papa, I want to enter. I want to see. Gusto, ha? O Nico? O Nico. Nico na lang. O, sabi ni Nico, tinatanong niya si Jesus eh. He was asking Jesus, I want to see. I want to enter. I want to understand. Yung sabi ngayon ng Panginoon, you need to be born again. So, syempre, naguluhan to si Nico, sabi niya ganon. Sabi ni Nicodemus, I'm a grown man. Paano kung gagawin yun? Papasok ulit ako sa sinupupunan ng nanay ko. How am I going to do that? Sabi gano'n ni Nico. And then sabi nga ng Panginoon, ito, John 3 verse 5, it says here, Jesus answered, most assuredly I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. Now, gusto ko lang linawin, kasi marami ring medyo ang inintindi rito sa born of water is, kailangan mabinyagan ka muna, kailangan mabaptize ka muna. This born of water is none other than yung natural birth natin. Paano ba tayo lumabas? Tubig. Diba? Yun yung sinasabi sa mga nanay dyan, sa mga nanganak. Amen? Yun yung puputok. Diba? Yun yung born of water. So, kailangan, you need to be born of natural birth and then yung spiritual birth, second. And sabi rito, he cannot enter the kingdom of God. Pero lahat tayo, born again na rito. Amen? Hindi mo pwedeng sabihin na requirement yun kasi yung thief on the cross, nung nasa cross si Jesus Christ, nung sinabi niya, Lord, isama mo ako sa kingdom mo. Sabing gano'n ni Jesus, right at this very moment, you will come with me in paradise. Sabi gano'n. Amen? Hindi naman niya sinabi na, teka lang, hintayin, kailangan makababa ako dito, kailangan malublob muna kita, hindi kita masasama. Hindi eh. Hindi naman eh. Amen? So that's not a requirement. Amen? Yung baptism, yung ating pagbabaptize sa water, ginagawa natin yan as a declaration that we really love Jesus and we are following Him. Amen? Amen. Para malinaw lang din po doon. So, ito ngayon sinabi ko. So, waterborn ka, natural birth. Na-born again ka, spiritual birth, second birth. So, anong sabi dito? Kung you cannot enter, lahat yan, na-accomplish mo. Lahat yan, meron ka. Nasa loob ka, nasa labas. Citizen ka, hindi. Parang iba, nag-iisip di yata, Pilipino. Citizen ka, hindi. Diba? Yung sinasabi ko kanina. So, sabi ko, we are ambassadors. Amen? We are citizens of the kingdom. At bilang citizen, ang Panginoon ang bahala sa atin. Hindi niya tayo pababayaan. We represent pag sa kingdom, you represent, ambassador, you represent the country. And in this case, we represent the kingdom. Amen? Nire-represent natin ang kingdom. Tignan mo nga yung katabi mo kung representation ng kingdom. Parang tumahimik. Parang hindi. Di ba? Representation ba ng kingdom yan? So you don't need to worry anymore kasi His mission, His provision. Amen? Wag na wag niyong aalalahanin yan. Siya ang bahala sa atin. You are a royalty and you have been adopted into the family. Amen? You are God's child. Amen? At yan ang God, yan ang will ng Panginoon. Yan ang kalooban ng Panginoon para sa bawat isa sa atin. Ang maintindihan nyo na anak kayo. Ang maintindihan nyo lahat ng binigay sa inyo. Bakit? Kasi kaya pinreach ni Lord yung kingdom nung nandito siya. Kasi ang gusto niya, pag naintindihan natin yan, hindi ka na kailangan pilitin pa na pumasok dyan. Hindi ka na kailangan pilitin pa na sumama dyan. Kasi pag naintindihan mo yung kingdom ba, gusto ko dyan. Nakuha niyo ako, hindi mo na kailangan maghihila pa ng tao daling sa church at daling sa ganito. Hindi, pag naintindihan nila what the kingdom is, pagmamadali yan. I wanna join. Paano ba to? Anong dapat natin gawin? The only thing you need to do is what? To believe that Jesus Christ is the Son of God and He died on the cross for you. Amen? This is His will for us. Yan ang gusto niya sa atin. Simple lang naman. Kaya napaka-importante ng prosperity natin kay Jesus. Why? Because He wants us to be like Him. Nakuha niyo ako? Our purpose is for us to be conformed in the image of Him. So gusto niya, nakikita ng tao, nakikita ng mundo kung sino siya through us. Tignan mo ulit yung katabi mo. Nakita mo ba si Jesus? Dapat nakikita mo yan. You know? So people will see Jesus through us for us to be an impact to the world. Impact ka o impacto? For you to be an impact, ikaw dapat maging impact. Hindi, napaka-impacto naman ito. Wala nang ibang ginawa. Kundi ganito, ganyan. Hindi, impact ka eh.
Pag nakikita ka, gusto nilang makilala si Jesus. Pag nakikita ka nila, gusto nilang maintindihan ano yung binasa mo. Pag nakikita ka nila, gusto nilang malakaran kung ano yung nilalakaran mo. Hindi yung pag nakita ka nila, ay, ayoko ng ganyan, nakakatakot. Di ba? Hindi ganun. Ang kailangan dito, importante, makita ng tao at ng mundo na si Jesus nasa iyo. Because as He is, so are we. In this world, not in heaven, but in this world. Makikita ng tao yan. Amen? You are the salt of the earth. Kaya kung papansinin mo, no, yung salt of the earth, sinabi niyan after sabihin yung Beatitudes, blessed is the man, blessed is the one who mourns, blessed are the poor in the spirit. Pag naintindihan natin yan, mga yan, alam natin na it comes out of us naturally. Amen? Kasi si Jesus nasa atin eh. Kaya nga blessed na blessed tayo. Amen? Kasi sinabi niya, you are the salt of the earth. And you know what? I found out na yung Aramaic meaning ng salt means elite ones. It means standards. So just imagine this. Sinasabi ni Jesus sa inyo, you are the elite standards of the world. Nakuha niyo yun? So, ibig sabihin, yung mundo raw, pag nakikita ka, ikaw ang standard. Nakuha niyo yun? Kaya nga dapat, yung mundo ang dapat umayon sa'yo at hindi ikaw ang aayon sa mundo. Nakuha niyo? Pag nakita ka ng mundo, yan ang gusto ko. Kasi yan ang kalooban ng Panginoon sa atin. Hindi ka umaayon sa mundo na kung anong uso, doon ka. Amen? Hindi, uso mag-Bible study, uso mag-ganito, makikiuso ako. Hindi. Nandyan yan kasi buhay yan eh. Pag binasa mo yan, pag tinanggap mo yan, nabubuhay sa loob mo yan, nakikita ng buong tao at lahat ng buong mundo, buhay na buhay sa iyo si Jesus. Amen? Kailangan mabuhay siya sa iyo. Bakit? Buhay siya eh. Sino dito naniniwalang buhay si Jesus? O tignan mo yung katabi mo, kung buhay pa, baka tulog na. Amen? So ngayon ang tanong, okay, nasa kingdom na pala ako, standard pala ako ng mundo, dapat pala yung mundo umaayon sa akin, nakikita pala dapat ng mundo na, uy, bakit ba nasa mundo pa ako? Gusto ko ng ganyan. So dapat pala ganyan. Ngayon yung iba nagtatanong, bakit parang may disconnect? Parang, alam ko eh, dapat ganito, ba't parang wala? Bakit parang hindi ko makita? Doon tayo papasok sa 3 John 2, sabi dito sa 3 John 2, next verse, says here, Beloved, I pray that you may prosper in all things, and be in health, just as your soul prospers. Alam natin na prospered na tayo, everything has been deposited in our spirits. Now, kailangan na lang ma-align yan nung soul natin. Kailangan sabihin nung soul natin, oo nga, totoo na yan ako. Amen? Kailangan ganun. Yun ang importante dito. Makita ng soul na, oo nga, totoo yan. Kasi matigas ang ulo ng soul eh. Ang gusto ng soul, gusto niya maipaliwanag, gusto niya maintindihan. Ba't ako maniniwala dyan? Kaya tayo nagbabasa ng Bible eh. Kaya natin binabasa ang kanyang salita. Para mas maintindihan natin, ma-convince yung matitigas nating ulo na totoo nga sila sabi. Amen? Kasi yung puso natin, walang problema dyan. Si Jesus nandyan na eh. Buhay na sa puso natin eh. Ito na lang makulit. Ito lang makulit. Kaya kailangan binabago natin isip natin. Kung hindi natin kayang baguhin yung isip natin, sayang yung buong buo na ibinigay ng Panginoon dito sa atin. Nakuha nyo, ay tumagos. Eh, patagusin natin. Amen? Basahin ko lang sa NASB. Gusto kong makita nyo to. Next verse. It says here, Beloved, I pray that in, sabay-sabay tayo, in, you may prosper and be in good health, just as your soul prospers. In all respects. Sa relationship. Amen? May peace ka dyan. Walang problema. Nakuha niyo ko? Sa lahat ng aspeto ng buhay niyo, prospered kayo. Di mo sa katabi mo, prospered ka. And here's the thing that we need to understand. Alam niyo yun, in God's family, kasama ka sa pamilya ng Panginoon eh. Alam niyo ba na whatever is His, is yours? Hindi mo na kailangan hanapin pa o tanungin pa ng tiip. Habang nakatingin ka sa Kanya, nakikita mo na lahat pala nung nasa kamay niya, eh sa'yo rin. Nakuha niyo yun? Kasi minsan, masyado natin tinitipid yung sarili natin, ito lang kaya ko eh. Ito lang, hanggang dito lang. Pero okay lang, baka mamaya, baka libagpas ako eh. Alam mo yun, hindi. Pero sabi, gustong-gusto niyang ibigay sa atin. Kaya lang, minsan tayo yung may ayaw. Parang feeling natin, hindi ko deserve, hindi ko ganyan. Pero binibigay ng Panginoon yan. You know, you don't have to ask for it anymore. Ito sinasabi ko, for example, sa checking account. Alam mo, sa checking account. Sipin niyo, kung sarili niyo yung account. Kung sarili mo yung account, tapos ubusan kang pondo, tatay mo siya, di, padagdag naman ang pondo. Medyo kulang eh.
Isipin nyo, hindi na gano'n na mayat maya kang hihingi sa kanya ng pondo eh. Bakit? Kasi doon sa account niya, may access ka. Ako nyo yun? Magkaiba yung mayat maya kang humihingi, magkaiba yung may access ka. At lahat tayo nagkaroon ng access na tinanggap natin ng Panginoon. Amen? And that's unlimited. Iba, ayaw maniwala. Sabihin mo sa katabi mo, may access ka. Binigyan niya tayo ng access through Jesus Christ. Amen? Joint heirs. Naniniwala ba kayo dyan? Parang ayaw pa ata eh. Joint account. Amen? Kasama mo ang Panginoon dyan. All of this meron. Amen? Bakit? Because He loves you. Ang gusto ko maintindihan nyo, mahal na mahal kayo ng Panginoon. Baka meron pa hanggang ngayon, hindi pa naiintindihan kung gaano kang kamahal ng Panginoon. Ikaw ba naniniwala kang mahal ka ng Panginoon? Kasi napaka-importante na yan, totoong-totoo sa puso mo. Kumbaga pag binasa mo yung John 3:16, when you say, "For God so loved me, that He gave His Son for me. He died on the cross for me." Sarili ninyo. Even right now, lagay niyo yung kamay niyo sa mga puso ninyo at sabihin niyo, "God so loved me. God so loved me." So every time you say that, "God so loved me," kung ano man yung problema, kung ano man yung kinakaharap niyo, ano man sirkumstansya meron sa buhay niyo ngayon, hawakan mo yung puso mo, "God so loved me." So if God so loved me, all things will work together for good. He's gonna work it together for good. Kasi mahal ka ng Panginoon. Doon ngayon nai-eject yung worry. Doon nai-eject yung fear. Amen? For God did not give us a spirit of fear, but of love and of power and of a sound mind. We already have a sound mind. In other words, rescued mind. Rescued mind from the fears and worries and hatred of this world. Yun ang meron ka. Amen? When we receive Jesus Christ. Kaya doon pala nakikita mo, grabe, naiintindihan mo pala ito, prospered pala talaga ako, no? Prospered pala talaga ako, no? Kasi minsan nakikita mo yung sarili mo, nag-iisip, malayo ang tingin. Pag nakakita ka ng mga ganyang puno, parang, imbis na, napakabuti mo, Panginoon, napakaganda ng nature. Minsan sa atin, pag nakakita ng puno, nalulungkot, wala na lang, may background song na nakakalungkot, na parang bigla maaalala mo na naman itong, ito talaga. Tanggalin nyo yan. Baguhin yung isip nyo dyan at magpasalamat kayo kung anong meron kayo ngayon dahil lahat sa buo ninyo, sa buong puso ninyo, binigay na sa inyo ni Lord. Ang problema lang sa atin, ayaw nating paniwalaan kung anong meron na tayo. This can only be possible when we renew our mind. Kaya sabi nga sa Romans 12 verse 2, it says, "And do not be conformed to this world." Katulad ng sinasabi ko kanina, yung mundo aayon sa iyo at hindi ikaw ang aayon sa mundo. Paano mangyayari yon? By the renewing of your mind. Ito yung sinasabi ko dito sa Greek, ibig sabihin ng renewing is renovation. Wala nang renovation na pwede pang gawin dyan sa puso ninyo kasi it's brand new. Amen? It's Jesus. Amen? Pero yung isip ninyo, yan ang kailangan, hindi lang bastang renovation na parang, alam mo yun, na masilyahan yan. Kung hanggat maaari, scrape to metal mo kung magpipintura ka. Alam mo yun, para hindi yun nabubula. Nakuha niyo ako? Pero yan kasi meron sa isip natin, may mga pagpag tayo na nakaraan. Yes, namatay na yung dating tayo. But somehow, may mga memories na nandyan pa rin. At yun ngayon, yung pinapalitan natin, hindi natin pwedeng palitan yan nang wala kang ipapalit. Hindi mo pwedeng basta mawala lang yan. Palitan mo. Nakuha mo parang sa tubig lang yan, yung maitim na tubig, lagyan mo ng tubig na malinis, lalabas at lalabas eh. So, ganoon ang ginagawa natin. Habang binababad natin ang sarili natin sa salita ng Panginoon, napapalitan ngayon yung dating marumi na laman. Amen? Na kahit bahid nung masamang nakaraan mo, mawawala na. Amen? Ganyan ang Panginoon sa atin. Kaya kailangan, maintindihan natin. Nagbasa na rin lang tayo eh. Alam mo yun? Sabi ko nga kanina eh, nadaanan mo na rin lang, intindihin mo na. Nabasa mo na rin lang, sagarin mo na. Naumpisahan mo na rin lang, intindihin mo na. At nakita mo na rin pala, naintindihan mo na rin pala, naniniwala ka na rin lang pala, lakaran mo na. Alam mo yun? Kasi kung hindi mo pala lakaran yan, sayang naman. Diba? Binigay ng Panginoon sa iyan. Kailangan natin lakaran yan. And the more that we see, dyan lang naman umiikot ang pag-renew ng mind natin eh. Saan ba? Nire-renew lang naman natin yung mind natin kung sino na tayo in Christ. Yun lang yun eh. Pag nakakalimutan natin na si Jesus nasa atin, doon lang nagkakaproblema. Ipapaalala si Jesus nasa akin eh. Pati sa mga maling gawain, sa mga hindi magandang gawain, sa mga maling habits before, napapalitan niya. Pag napapaalala mo sa sarili mo na, si Jesus nasa akin. Jesus in me. New creation ako eh. So ano tong nagawa ko kanina? Hindi ako yan.
So doon ka nagre-renew ng mind. Pag nare-renew mo ngayon yung isip mo na, oh, hindi ako yan, patay na yan, hindi ako yan. Bago na ako, bago nila lang ako. Si Jesus ang nasa akin. Amen? So hindi ko gagawin yan. An example ko sa inyo, before kasi when nagtuturo ako sa jail, pag nandun ako sa jail, shop. Yan, panggising yan mga kapatid. Yung hindi, yung kay Tente niya naka-bluetooth. Panggising yan mga kapatid, panggising. Nasa na ba tayo? Nung nasa jail ako, pag nagtuturo ako sa jail, pag sinasabi ko sa inyo, ano, paglabas nyo rito, gusto nyo naman bumalik uli. O simple lang yan, ipaalala nyo sa sarili nyo na si Jesus nandiyan sa inyo. So, hihititin nyo pa lang, hihititin nyo, magbabago na isip nyo, bakit? Si Jesus nasa akin, pahihititin ko si Jesus. Nakuha nyo ako? Si Jesus nasa iyo eh. Pag si Jesus nasa iyo, hindi ka gagawa ng bagay na para ikaayaw niya. Lalong-lalo na kung kilala mo kung sino si Jesus. Amen? Gagawin mo pa lang, mapipigilan ka na. Hindi ka na nga kailangan, oy, bawal yan. Huwag mong gagawin yan. Hindi nga ganun eh. Kusang loob mo nang gagawin yan kasi alam mo kung sinong nandyan sa'yo. Amen? Alam mo bang malinis kayo? Yan. O, tingnan mo, oo daw. Oo daw. Alam nyo bang malinis kayo? Amen? Sabihin nyo nga sa katabi nyo, malinis kayo. Pure kayo. Holy and blameless kayo. Amen? Pag ito, na-renew natin ang isip natin dito at alam natin si Jesus nasa atin, only then that you are able to prove what is that good and acceptable and the perfect will of God. Sa Tagalog, alam nyo, yung perfect will of God, ito yung ganap na kalooban ng Diyos. Sino dito yung gusto mapunta? Parang wala nagtaas, ayoko. Okay muna ako dito. Sino gustong mapunta sa ganap na kalooban ng Diyos? Alam mo ba yung ganap na kalooban ng Diyos, pag yan naabot mo, hindi lang ikaw ang blessed, kasi di ba prospered ka na, naniniwala kang prospered ka, amen? Dahil blessed na blessed ka, nag-uumapaw ka, nandun ka sa ganap na kalooban ng Diyos, nagagamit ka ng Panginoon para pagpalain ang ibang tao. Nakikita natin ang mundong ito, napakaraming mga kapuspalad, ang daming mga problema, nahiwalay sa asawa, iniwan ng anak, nawala ng trabaho, pinauwi galing sa ibang bansa, nakakulong. Ano yung marami dyan? Matatanda na wala nang di na maalagaan ng mga anak, dinala sa simbahan, hanggang dinala sa home for the aged. Ang daming ganyan eh. At yung mga yan, may mga question mark sa isip nila yan. Lord, totoo ba kayo? Yan ang tanong niya mga yan eh. Tayo gagamitin ng Panginoon para maabot niya mga yan. Pero hindi niya magagawa yan kung hanggang ngayon ayaw nating maniwala na prospered tayo sa mga puso natin. Hanggang ngayon, pag-iisipin mo na kulang ako, ito lang ang kaya ko, paano natin maabot yan? Hindi ko kayo gini-guilt trip. Amen? Ang sinasabi ko lang, ang gusto ng Panginoon, maabot yung mga yan at tayo ang gagamitin ng Panginoon dyan. Amen? Kasi ito na lang eh. Wag mo na nga lang, ito na simple lang. Maraming nangangailangan yan. Hindi sa gusto mo, hindi naman sarili mo ibibigay mo eh. Ang ibibigay mo si Jesus eh. Amen? May problema ang mundo. Anong ginawa ng Panginoon? Binigay niya sino? O may problema ang mundo. Sino bibigay mo? Jesus din eh. At di na natin idadamot si Jesus. Bakit? Kasi si Jesus nasa inyo eh. Amen? Nakakalungkot yung mga nangyayari sa mundo. Alam niyo yun? Ikaw ang sagot doon. Kayo ang sagot doon. Kayo yung milagro na hinihintay ng taong yun. Amen? But up until we renew our mind at baguhin natin yung isip natin para ma-prove itong pakalooban ng Panginoon, hindi natin maaabot eh. Ako nyo? Amen? Huwag ka na nga lumayo eh. Minsan sa sphere of influences mo na lang eh. Sa pamilya nyo na lang. Sa pamilya nyo na lang. Nagiging blessing kayo dyan. Amen? At yung pamilya mo na na-bless dahil sa'yo, mabibless yung iba. Sama-sama na yan eh. Dugtong-dugtong na yan. At ikaw ba may gawa nun? Hindi. Si Jesus pa rin eh. Dumaloy lang sa'yo yung kapangyarihan ng Panginoon kaya naipasa mo. It's not about you, it's about Him. Amen? So kailangan makita natin to kasi ang problema, kaya hanggang ngayon parang ang daming, yung ibang leaders pa dyan, minsan may mga ibang pastor pa na hanggang ngayon iniisip nila na, alam mo yun, wala eh, paano na maabot, walang pondo, walang ganito, walang ganyan. Kung yun ang iisipin mo, hindi ka talaga makakabante. Subukan mo munang ihakbang yung paa mo, pumunta ka dyan at magugulat ka, watch for the provisions to come. Hindi barat ang Panginoon natin.
Amen? Hindi barat ang Panginoon natin. Amen? So if somehow you're still confused, na parang iniisip ko, saan ba ako? Nandun na ba ako sa ganap na kalooban ng Panginoon? Paano ba ako makakarating doon? Si Holy Spirit sinasabi sa atin yan. Ngayon, bakit ba hanggang ngayon hindi natin ma-approve yan? Simple lang naman yan eh. Kasi hanggang ngayon, hindi mo binabago yung influensya mo. Ako nyo ko. It goes a long way pagdating sa character natin. Ano? Kasi that's the last stage bago tayo makarating doon sa destination natin kung saan kalooban ng Panginoon para sa buhay natin. Yung gusto mo mapunta ron, wala tama yung character mo. Paano ba nahuhulma yung character mo? It's the habits na ginagawa mo. Ako nyo ko. Ngayon yung habits mo na yun, paano ba nagiging habits yan? Siyempre, yun yung lagi mong ginagawa. Yun yung action mo eh. Yun yung ginagawa mo. Bakit mo ba ginagawa yan? Kasi yan yung napagdesisyonan mo. Ngayon, bakit mo ba nadesisyonan yan? Kasi yan yung iniisip mo. Ngayon, bakit yan yung iniisip mo? Kasi yan yung influensya mo. Ako nyo ko. Pero kung ang impluensya natin, isang salita ng Diyos, simple lang yan, tuloy-tuloy yan. Kung ang impluensya mo, salita ng Diyos, siyempre mag-iisip ka katulad na ng Panginoon. Kung nag-isip ka katulad ng Panginoon, yung lalabas sa bibig mo, yung magagawin mong desisyon regarding sa anumang sitwasyon, galing na rin sa Panginoon. Amen? Pag na-desisyon mo yan, siyempre ginawa mo ng hakbang yan, at galing sa Panginoon yan, yan na rin yung laging ginagawa mo. Amen? Nagiging habit mo na yan. Nakuha niyo ako? Pag naging habit mo yan, dyan napapasok, magiging character mo na yan. At sinong karakter yun? It's Jesus. Amen? Kumbaga, pag nakita ka at naalala, Bible, salita ng Diyos, worship, ay si ganito, ay si ganyan. Nakuha niyo ako? Doon ka na nakikilala ng Panginoon at doon mo makikita, when you're ready, doon kayong papasok yung kalooban ng Panginoon para sa inyo. Amen? We all are uniques. Amen? At may kanya-kanya tayong calling sa Panginoon. Amen? Pero kailangan umpisa natin. Amen? Napaka-importante niyan. So, sayang naman, hanggat hindi ka nagbabago, hanggat ayaw mo magbago, hanggat ayaw mo baguhin yung isip mo, paano natin mararating yun? Sayang naman, sinasabi ng Panginoon, hindi naman nagbabago yung kalooban ko sa inyo eh. Yung pa rin naman yun eh. Nakabang lang sa'yo. Hinihintay kayo. Gusto nyo, ayaw nyo? Siyempre gusto nyo, di ba? Sayang, pag kalooban ng Panginoon niya, wala namang kalooban ng Panginoon na hindi maganda para sa inyo. At ang kagandahan niyan, yung kalooban ng Panginoon para sa inyo, hindi lang para sa inyo, para sa ibang tao pa at sa mga mahal nyo sa buhay. Sino nga ayaw dun? Di ba? Sino nga ayaw dun? Pero ba ayaw dito? Siyempre, kailangan tanggapin natin. Simulan natin. Sayang naman. Huwag mong pagdudahan yung bagay na meron ka because of Jesus Christ. Amen? Do you believe that? Naniniwala ba kayo na meron kayo niyan? Na tinanggap niyo yan? Sabi ko nga kayo na with Jesus, He gave us all things. Amen? So yung mga lies ng kaaway, yung mga kasinungalingan ng kaaway, huwag niyong hayaang mamugad dyan sa ulo ninyo. Amen? Hayaan nyo lang, sige, magpalipad-lipad dyan, minsan-minsan, sige, lumilipad dyan, pero huwag nyo nga hayaang mamugad sa mga ulo ninyo ang kasinungalingan. Amen? Dahil alam nyo na ang katotohanan, hindi na pwedeng mamaniwala pa kayo sa kasinungalingan. Amen? Anong tawag doon pag naniwala pa sa kasinungalingan? Ayoko na sabihin. Amen? Pero wag naman tayo maging ganon. Amen? Wag naman tayo maging ganon. Kasi alam mo na katotohanan eh. Pag alam mo na katotohanan, ito yun na lang paniwalaan mo at yun na lang lakaran mo. Amen? Kasi lahat tayo, bago tayo na born again, kahit paano, dumaan tayo dyan sa kasinungalingan ng kaaway. Amen? At alam natin na ilang beses na pinaikot-ikot dyan sa mga kamay natin. O gawin mo to, gawin mo yan, gawin mo to. Anong ginawa mo? Sumunod. Ano nangyari? Palpak. Diba? O ngayon pang alam mo katotohanan, anong gusto mo? Bumalik ulit doon? Nandiyan na sa'yo eh. Hindi ka naman inaayawan ni Jesus pag nagkamali ka ulit eh. Balik ka lang sa Kanya. I-renew mo lang yung mind mo. Yung mga nakaraang mistakes natin, lahat ng mga pagkakamali natin in the past, nangyari yan kahit papano dahil sa kagagawan natin, kagagawan ng kaaway, kagagawan ng mundo, pero dapat naman may natutunan ka. Huwag naman yung paulit-ulit na lang. Amen? Kaya nga andyan ang salita ng Diyos, nandyan din si Holy Spirit para turuan tayo. He is our teacher. Tinuturuan niya tayo. He is our comforter. Amen? Yan si Holy Spirit eh. Kaya tinawag na comforter eh. Nayakap niyo ba yung mga comforter niyo sa kama? Sarap, di ba? Yan ang Holy Spirit sa atin. Kino-comfort na tayo. Hindi kanya pinagagalitan, oh, yan ka na naman, oh, yan ka na naman. Hindi, kino-comfort kanya. Anak, mas okay siguro ganito next time. Medyo, ano ito, pero ganito. Alam mo yun, napakalambing niya.
Ano ba susunod doon? Amen? Amen. So gusto kong punta natin to. Alam na natin ito, ilang beses na rin natin nadaanan ito. I just want us to see this once again. Remember si Joseph. Well, alam naman natin ng ano ni Joseph. Kasi gusto kong makita ninyo yung prosperity, yung prosperous, paano ang definition ng Bible regarding this. And sabi rito sa Genesis 39, verse 1, it says here, now Joseph had been taken down to Egypt, and Potiphar, an officer of Pharaoh, captain of the guard, an Egyptian, bought him from the Ishmaelites who had taken him down there. Alam naman natin ang storya nito. So si Joseph, binenta nga siya, sold into slavery, nilagay sa auction, nanalo sa bidding si Potiphar. Nung nanalo sa bidding si Potiphar, andun ngayon siya nagsisilbi sa kanya. Amen? And then in verse 2, and the Lord was with Joseph, and he was what? And he was in the house of his master, the Egyptian. Paano siya naging successful? Because the Lord was with him. Basahin ko lang sa Amplified. The next slide. But the Lord was with Joseph, and he, though, pwede pala yun, though a slave, and then, and he was in the house of his master, the Egyptian. So, yung being prosperous, mga kapatid, is not dependent on what you have or what you own, na nakikita mo sa sitwasyon mo ngayon. Paano siya naging prosperous and successful? Because the Lord was with him. Is the Lord with you? Yes. Is He in you? Yes. Are you successful? Yes. Are you prosperous? Yes. Amen. Praise God, sabay-sabay talaga kayo. Yay! Praise God nga naman, ano. Kasi minsan kapag naituturo ko yan, minsan, I'm a prosperous man. Parang ayaw eh. Nakakatuwa lahat kayo dito. Prosperous, naniniwala kayo. Bakit? The Lord is not just with you, He is in you. And that makes you successful. Amen? Ito ang dapat na nakatatak dito sa isip natin. Every time na makakakita ka ng lack, every time na makakakita ka ng problema, everything na may problema sa isang sitwasyon, ang tandaan mo, Lord is in me, Jesus is in me, therefore I'm successful, therefore I'm prosperous. Amen? And when you're prosperous, syempre, happy ka din. Amen? Syempre, may peace ka din. Sama-sama na yan. Amen? Kaya pag ikaw nalumbay at nalungkot at biglang namukmok, yan ang ipaalala mo. Jesus is in me. The Lord is with me. Therefore, I am prosperous. I'm successful. Yung frown mo, magiging clown na. Ngiti ka na. Amen? Amen? Yan ang kailangan ipaalala natin sa isip natin. Ito ang dapat nakatatak because the day you got born again, success is who you are. I'm gonna repeat that again. Success is who you are. Tagumpay ka sa Tagalog. Amen? Hindi mo sasabihin, hindi, ito lang tinapos ko eh. Hindi, ganito lang ako eh. Siyempre, ito yung ano ko eh. Ano lang ako, hanggang dito lang ako. Ay, hindi ko pwedeng sabayan yung mga yan kasi mga ano yan eh. Ay, mga mayayaman yung mga yan. Successful ka. Prosperous ka. Pakinggan mo yung sinasabi ni Holy Spirit, hindi lang galing sa akin. Dala ko, naniniwala ko, kinakalabit ka ni Holy Spirit ngayon at sinasabi sa'yo, successful ka anak. Ayaw mo lang tayuan. Amen? Now, sabi, dinideclare natin yan. Right now, I even declare that all of us are already successful. Amen? Na kung ano man yung inuumpisahan nyo ngayon, ano man yung naumpisahan nyo ngayon, kung ano man business yan, o trabaho yan, whatever it is, I declare success in Jesus' name. Amen? Now, ang tanong, okay, after declaration, ilang beses nagde-declare, teka, bakit parang wala ah. Minsan may ganun eh. Minsan ka nagpaulit-ulit na eh. Bakit ganun? Bakit parang wala? Bakit minsan parang hindi mag-manifest? And then in verse 3, let's go to verse 3, it says, and his master saw that the Lord was with him and that the Lord made all he did to flourish and succeed in his hand. Let me repeat this once again. Paano na siya nag-flourish? Flourish and succeed in his hand. Succeed. 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 God bless the work of our hands. Put it to work, please. Amen? Paano ngayon gagana at makikita yung pagpapala ninyo, yung empowerment ninyo, yung grace na meron kayo to create wealth,
you're not doing something with your hands. Minsan kasi hindi naman sa tamad eh. Alam niyo, minsan kasi parang ayaw mo lang kasi parang natatakot ka. Ba't ka pa matatakot? God did not give us a spirit of fear. Sabi ko nga sa inyo, ba't ka matatakot? Ikasama mo ang Panginoon. Ang wisdom ng Panginoon nandyan, ituturo naman sa iyo ng maayos yan eh. Amen? Ang Panginoon hindi nakipagtaguan sa atin. Pag nagtanong ka, okay, hintay ka mo ng mga 4 days bago kita sagutin. Hindi naman eh. Pag nagtanong ka, agad-agad naman sumasagot siya. Bakit? Sabi ko nga sa inyo, napaka-importante ng prosperity natin sa Panginoon. Bakit? Kasi gusto niya makita ng lahat ng tao at ng mundo na prospered ka. Amen? Kasi gusto niya makita ng tao na si Jesus nandyan, no? Ako yung nandyan. Ako niyo ko? So, kailan umpisahan natin? Mag-umpisa tayo. Amen? Because God blessed it. Put it to work. God needs our cooperation. And everything has been made available through grace. Tinanggap na natin yan eh. Tanda natin, grace makes us active. Di ba? Hindi yan, iba kasi sinasabi, grace, para, hindi, okay na pala eh. Hayahay na lang ang buhay, higa-higa na lang. Hindi naman ganun eh. Amen? Hindi ganun eh. Kapag may grace, pag tinanggap mo talaga ang grace, it's the same with sin. Diba? Grace doesn't want, pagka may grace ka, hindi yan para mag-sin ka na mag-sin. Kasi, uy, haba ng grace, pwede na mag-sin. Hindi eh. Pag natanggap mo yung totoong grace, you won't want to sin. Because grace teaches us to deny ungodliness. Ituturo sa iyo niya yan eh. Hindi ka na kailangang pigilan. Kasi nandyan yan sa iyo. At the same thing sa mga ginagawa natin. Yung mga pangarap natin dyan sa buhay natin, yung mga pangarap na dating akala mo wala na, yung mga pangarap na pag-iwanan ka na ng panahon, pati mo umpisahan. Ngayon ka ba matatakot kung yung kakampi mo ang Panginoon? If God is for you, who can be against you? Amen? Kasama mo na Panginoon eh. Sabi ko, wala naman tamad talaga sa mga anak ng Panginoon. Amen? Kasi grace. Andyan ang grace. Amen? Verse 4. So Joseph pleased Potiphar and found favor in his sight, and he served him, and his master made him supervisor over his house, and he put all that he had in his charge. So right now, if you are employed or in a business or even in the ministry, alam niyo, favor surrounds you with a shield. Ang favor nandun sa inyo. Nag-uumapaw. Kaysa ka pumunta. Sabi ko nga lagi, minsan nga, walang katao-tao na restaurant, inupuan mo lang, napuno eh. Ako mo yun? Minsan na lang, sa parking, magugulat ka, sandamakmak ang parking eh. Pagdating mo pa lang, umalis. Yan ang pabor ng Panginoon sa atin. May experience dapat natin. Alam mo yung, minsan naman, pag inaantok ka ba, nagre-recline pala yung ano. Di ba? Ganun ang pabor ng Panginoon sa atin. Amen? Amen? Kaya dapat nakikita natin yan. Kailangan totoong-totoo sa atin yan. Favor surrounds us. And gusto ko makita niyo to He was made supervisor. Na gusto ko makita natin dito, hindi naman pa siya naging supervisor ng overnight lang. Ako nyo? Hindi naman siguro overnight lang yan. Kaya siya naging supervisor kasi may nakita si Potiphar something in Joseph. Consistency. The spirit of excellence nandyan. Yung spirit na nandyan sa atin yan because of the Holy Spirit. Hindi ka basta-basta mapupunta ron. Kaya sabi ko kasi, God bless the work of your hands. Amen. Nakita kasi ni Potiphar, napakagaling na tao ito Kaya sabi ko kasi, minsan meron akong nakita minsan sa nandun ako sa isang bangko, nakita ko, nagulat ako dun sa janitor. Nakaupo akong ganun eh. May scotch tape siya. Tapos yung mga buhok na mga laylay sa sahig, ginaganon, no? Sabi ko, napakasipag na tao ito ako. So parang ganyan sinasabi ko sa inyo, hindi siya basta na-promote ng ganun lang. He's seen Jesus in him. At yun din dapat na nakikita sa inyo sa mga workplace ninyo, sa negosyo ninyo, sa trabaho ninyo, sa pamilya ninyo. Kahit ilang beses yung sabihin na si Jesus nasa inyo, pero hanggang ngayon ang gaspang mo pa rin. Hanggang ngayon ang bastos mo pa din. Hanggang ngayon ganito ka pa rin. Paano sila mabe-bless? Amen? Again, hindi ko kayo gini-guilt trip, okay? Kasi may grace tayo. Ang sa akin lang, kailangan mai-align natin kung sino tayo talaga. Sino pa tayo talaga? Si Jesus nasa atin eh. So it's not about you anymore, it's about Jesus. And kailangan, pag tumingin ka sa Bible na sinasabi, I'm the righteousness of God, yan nakikita mo, pag tumingin ka, ako yun. Amen? I'm the healed, I'm the prospered, ako yun. Amen? At pag nakikita mo yan, naiintindihan mo yan, magbabago ka. Hindi ka na kailangan pagbawalan pa. Kusang lalabas sa iyan. Amen? The fruit of the Spirit, kusa yan.
Amen? Yung joy, yung love, yung peace, yung patience. Para sa iba, napakahirap ng patience na yan. Holy Spirit lang makakagawa niyan. Teka muna, si Holy Spirit nasa iyo eh. Amen? So, hindi lang basta lumalabas yan na pinipilit mong magpakabait, na pinipilit mong maging masaya, na pinipilit mong maging pasensyoso o pasensyosa. Pasensya ka. Amen? Pasensya ka. Hindi ka. Pasensya ka. Patience ka. Amen? Joy ka. Ikaw mismo yun. Ako nyo? Kasi pag yan nakikita mo, pag-ising mo pa lang sa umaga talagang, ang pakiramdam, napaka-prospered ko. Lahat ng makakita sa'yo, napoprosper dahil sa'yo. Dahil sa Jesus na nandyan sa'yo. Amen? Yan ang Panginoon natin. So dito papasok yan. Si Joseph, hindi basta-basta nandun. Hindi basta overnight naging supervisor. Nakitaan siya ng Jesus sa kanya. At sa inyo ngayon, dapat paniwalaan ninyo na si Jesus nandyan din sa inyo. Sabihin mo sa katabi mo, nakikita ko si Jesus sa'yo. Sabihin mo sa katabi mo, nakikita ko si Jesus sa'yo. Amen. Ikaw si Jesus, kasi si Jesus nandyan. Kaya sabi nga sa inyo faith and patience inherit the promises. Tukod mo yung patience na yan. Nakatukod yan. Hindi ibig sabihin, okay, naniwala ako ngayon kasi nag-preach. May workshop. Saya-saya mo ngayon. Mamaya, meron pang session 2 kay Brother Rudy. Mamaya kay Brother Kurt. And tomorrow kay Brother Ron. Saya mo, yes. Great. Well, talagang punong-puno ako. Tapos mamaya, nakasubangot ka na naman. Nakaginto ka na naman. Diba? Hindi pwedeng afternoon yun lang. Kailangan paglabas mo dito, talagang naniwala ka. Kaya kung tutusin, halos yung mga verses na familiar na kayo rito eh. Ang kailangan maging totoo sa inyo to. Amen? Na kailangan baguhin natin yung isip natin at maniwala tayo kung sino talaga tayo in Jesus Christ. Amen? Kasi only then, ma-excite kayo dun sa mga taong mabibless. Ma-excite kayo dun sa mga mapupuntahan ninyo. Ma-excite kayo sa mga naghihintay ng milagro na ikaw pala yung milagro na hinihintay nila. Amen? Kayo yun eh. At gustong-gusto silang maabot ng Panginoon. Gustong-gusto. Amen? So if you don't have this, kaya hindi natin makukuha itong mga to kasi magkakaroon tayo ng failure to renew our mind. Nakakaimbas, imbes na i-renew natin yung mind natin, hindi, ganito talaga ako, pinanganak akong ganito. Pinanganak kang ganyan, kaya ka nga na-born again, pinanganak ka muli eh. So hindi mo na pwede sabihin, pinanganak akong ganito, nabago ka na nung pinanganak kang muli. Amen? So hindi mo pwedeng sabihin, nasanay na akong ganito ako pinalaki, ito na talaga ako, ganyan naman talaga ako, hindi ko na mababago yan. Di ba born again ka? O di lahat ng sinasabi mong hindi mo mababago, patay na. Kasi nabago kang muli. Pinanganak ka ng muli. So lahat ng nakaraan mo, wala na, na-reset na. So wag mo nang idahilan yon. Bago ka na. Sabi mo sa katabi mo, iba ka na. Iba ka na. Bago ka na. Amen? At tandaan nyo kay Joseph, he did not just stay in charge of Potiphar's house. Alam naman natin na he became second in command sa buong Egypt. So sa inyo right now, I prophesy that the favor of the Lord is always upon you in Jesus' name. I prophesy that breakthrough is upon you in Jesus' name. Whatever it is that you have been praying for, naniniwala ako na si Holy Spirit ipinapaalala na sa inyo ngayon, nire-remind niya na sa inyo yung mga bagay, yung mga areas kung saan kailangan natin ng pagbabago. Tinuturo ni Holy Spirit yan. Hindi ko kailangang isa-isahin sa inyo yan. Amen? Si Holy Spirit ang magsasabi sa inyo yan. And in a lovingly way. Amen? Nang sa ganun, mabago natin, maayos natin, at malakaran natin yung gusto ng Panginoon para sa atin. Amen? Are you blessed? Are you still awake? Amen. Praise God. Kasi kapag inaantok kayo, i-renew nyo yung mind nyo, gising ako. Amen? I-renew yung mind nyo, gising ako. Amen? So I need to tell you this now. So this is my question. Ito lang gusto kong sabihin sa inyo ngayong araw na ito. No? If up until now, you think that you are too late for this, baka meron sa inyo rito, I know who. Meron man sa inyo na parang somehow, meron pang lie dyan sa isip niyo na, alam mo yun, nahuli na eh. Alam mo yun na pag-iwanan ka na. Alam mo yun? Parang ganun. Alam niyo sa Panginoon, walang nauuna, walang nahuli.
Hindi ibig sabihin na, dapat noon ko pa nakilala si Jesus Christ, di sana naayos ko. Dapat noon pa, nung hindi pa ako inihiwalayan ng asawa ko. Dapat noon pa, nung tumatakbo pa yung negosyo ko. Dapat noon pa, nung ganito, hindi pa ganitong kalala yung problema. Dapat noon pa, nung hindi pa ganitong kalala yung sakit ko. Yung mga ganyan, dapat noon pa. Ganito, wag na kayo magdapat-dapat. Na sana ganito, hindi eh. Kung ano man yung problema, kung ano man yung sitwasyon nyo, kahit ganong kalala yan, kailangan ang susunod dyan, but God is faithful. Amen? But God is faithful. Hindi niya ako pababayaan. Hindi pa rin huli ang lahat. Bakit? Ang Panginoon nandiyan palagi para akayin kayo papalabas dyan. At hindi siya magdadalawang. Lahat na lumapit sa Panginoon, hindi napahiya. Amen? Lahat na lumapit sa Panginoon, hindi napahiya. Ayun, parang gano'n na, tigilan niyo yan. Huwag niyong isipin na nahuli na. Huwag niyong isipin na pag-iwanan kayo. Huwag niyong isipin gano'n, si ganito, si ganyan. Paano nakikita ko naman, halos sabay nga lang kami na born again eh, pero tingnan mo siya. Isa may mga ganyan tayo eh. May mga ganyan tayong isip eh. Diba? So tinatanong, ang tanong natin sa sarili natin, bakit nga ba ganyan? Bakit ba ganyan ang nangyayari sa akin ngayon? Kinakausap kayo ng Panginoon ngayon. Diba? Pagka ganyan, sana nalaman ko to, tigilan natin yan. Tigilan natin yan. Lahat na lumapit sa Panginoon, wala siyang tinanggihan. So now, if there is someone here who thinks Jesus missed you, parang, asan ka Jesus nung kailangan kita? Eh, ganun ba? Siguro meron kayong kakilala. Kung dito man ngayon, walang ganun, baka meron kayong kakilala na hanggang ngayon, ganyan ang iniisip na, wala si Jesus nung kinailangan ko eh. Nung pinaka-importante siya, wala eh. Hindi ko siya naasahan. Diba? Or iniwan niya ako when I needed Him. You know, listen to this. Gusto kong makita niyo to. John 11 verse 32. Next slide. When Mary arrived and saw Jesus, she fell at His feet and said, Lord, if only you had been here, my brother would not have died. Hindi ka nag-iisip. Kung meron mang ganun. Si Mary ganun din eh. Nakarating lang sana kayo, hindi sana siya namatay. Hindi sana siya namatay. Pero hindi, nahuli kayo. Parang ito gusto kong makita niyo. Para kay Mary, it's too late. Paano? Para kay Mary, it's the end. Ano eh? Saan ka, Jesus? Para kay Mary, yun na yun. Diba, yun na yun. Pero para kay Jesus, hindi pa eh. Ako nyo? Para kay Jesus, hindi pa. Di ba, nung nagpadala kasi si Mary ng tao, di ba, nagpadala si Mary, si Martha ng tao para ipaalam kay Jesus na yun nga, si Lazarus may sakit. Nagstay pa si Jesus eh. Balikan lang natin, atras tayo. John 11 verse 4, it says, But when Jesus heard about it, He said, Lazarus' sickness will not end in death. No, it happened for the glory of God, so that the Son of God will receive glory from this. Alam niya eh. Alam niyo, na para kay Mary, huli na. Pero ba kay Jesus, hindi pa. Minsan sa ating ganun, hanggang ngayon, parang inisip nyo, huli na eh. Lana, tanda ko na eh. Kung inisip nyo ganun, para kay Jesus, hindi pa. Kung akala nyo, the end na, kay Jesus, nag-uumpisa pa lang yan. Amen? Nag-uumpisa pa lang. Brace yourself, mag-seatbelt ka, you're in for a ride. For a lifetime. At masaya ito. Amen? Hindi KJ ang Panginoon. Ang ibibigay niya sa inyo, kaligayahan. Amen? Kasaganaan, karunungan, kagalingan. Amen? Yan ang binibigay ng Panginoon sa atin. Para sa kanila, ganun na, pero para kay Jesus, hindi pa, hindi huli yan. For us, sometimes we think it's the end. Wala na eh. Diba? Wala na eh. Walay na ako. Bagsak na negosyo ko. Tatanggal ako sa trabaho. May mga ganyan eh. Tapos na eh. Pag-iwanan na ako. May mga ganyan. Sabi ko nga sa inyo, for Jesus is just the beginning. Mag-uumpisa pa lang yung bagong panimula dyan sa buhay ninyo. Kung iniisip nyo yung pinto nagsara, mag-abang ka dun sa bubuksan niya. Actually, magugulat ka, nakabukas na. Kung saan-saan ka lang nakatingin. Ano? Kung saan-saan ka lang nakatingin. Nakatingin ka dun sa sitwasyon. Sinasabi niyo, huy, bukas nga to, hindi ko na kailangan kumatok. Bukas yan para sa'yo in Jesus' name. Bukas yung pinto na yan para sa'yo. Amen? Kung sinasabi dito, so that the Son of, hindi yan sinabi na ginawa ng Diyos siya para makita, hindi. But the enemy meant for evil, God turned it for good. So nakita ng mga tao ngayon na, wow, grabe, totoo nga si Jesus Christ. Amen? God delivers. God heals. God provides. So i-renew yung mind nyo dyan na totoo yan. Amen? So verse 33, it says, When Jesus saw her weeping and saw the other people wailing with her, a deep anger welled up within him, and he was deeply troubled. I'm almost done. And then verse 34, it says here, Where have you put him? He asked them. They told him, Lord, come and see. Then verse 35, it says, Then Jesus wept.
I'm almost done. I want the Holy Spirit to speak to you. And I believe that the Holy Spirit is also ministering to you at this moment. So what's my point in this? So kung makita ninyo, bakit umiyak si Jesus? Bakit siya umiyak? Eh, alam naman niya ang bubuhay niya eh. Di ba? Alam naman niya ang bubuhay niya, ba't naiyak pa siya? Why? Because he has love and naramdaman niya kung ano yung nararamdaman ng magkapatid. So kung iniisip nyo, yung pinagdadaanan nyo, hindi niya nararamdaman, kakamali ka kapatid. Kung namang problema ka for such a long time, at hanggang ngayon, alam mo yun, dinadamdam mo yan, ang Panginoon nandyan din, naiiyak din sa nangyayari sa'yo. Ayaw niya yan, it's not His will for you. Kaya nga nandyan ang Holy Spirit, binigay niya sa inyo, nang sa ganon, mabago yung isip ninyo, maintindihan ninyo, anak, hindi ko yung kalooban para sa'yo. Huwag kang magmukmuk dyan. Hindi ko minamaliit kung ano man yung mga nagiging problema ninyo. Ang sinasabi ko lang, mas malaki yung God natin eh. Hindi pwede mas malaki yung problema, mas malaki yung Panginoon natin. Amen? Kung mas malaki yung Panginoon natin, kahit ganong kalala yung problema mo, kaya niyang ayusin yan. Amen? So wag mong iisipin na iniwan ka ni Lord. So wag mong iisipin na mag-isa ka, mag-iisa ka, na hirap ka. Kapatid, kasama mo si Lord. At kahit gano'ng kahirap man yung dinaanan ninyo, ayaw niya yung maranasan ninyo. Kaya nga gusto niya lagi kayo nakatingin sa Kanya. Kasi pag nakatingin sa Kanya, maiiwasan sana natin yung mga lubak, yung mga tisod, yung mga gasgas, yung mga sugat. Pero kahit gano'ng kalalim yung sugat na nagkaroon man kayo, kayang pagalingin ni Jesus yan. At pag yan pinagaling niya, ni peklat walang iiwanan yan. Amen? Ganyan ang Panginoon natin. Ganyan niya tayong kamahal.